Pinaghahanap ng otoridad ang mga miyembro ng fraternity kaugnay ng investigasyon sa pagkakasawi ng estudyante ng College of St. Benilde dahil umano sa hazing. Si Noel Perfecto ang ating tagapagbalita. Patuloy ang paghahanap ng Manila's Finest sa 11 pang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity para makapagbigay ng kanilang salaysay sa pagkamatay ng 18 anyos na sophomore student ng St. Benilde de la Salle College sa kahabaan ng Taft Avenue. Lahat ng 11 hinahanap ay tinuturing ng mga suspect ayon kay Manila Police District Director Chief Superintendent Roland Asuncion. Well, doon sila nag-log in. Pinupurso pa natin yung pagka-ascertain ng kanilang identity. Are they considered suspects, sir? Yes, of course, they are considered suspects. Pinagbasehan ng mga investigador ng MPD Homicide ang CCTV footage na nakuha sa gusali na nagpapakita ng grupo ng mga fratmen na kinakaladkad ng biktima ng ito ay hinihinalang naghihingalo pa. Dalawa sa mga suspects ay nakilalang sina Tyrex Garcia at Hans Tamaring. Base na rin sa nakita sa logbook ng mga pangalan sa gusaling pinagkakitaan ng CCTV footage. 3 pa mga hazing victims ang naitalang nakasurvive, ngunit hindi pa sinasabi kung saan nagpagamot ang mga ito. Samantala, nakiisa na rin ang National Bureau of Investigation sa pag-imbestiga sa pagkamatay ni Gilio Cesar Zervando. Mismong si Secretary Laila de Lima nag-utos kay Director Virgilio Mendez na makipag-ugnayan na sa Manila's Finest para sa gagawing investigasyon. Samantala, nagsagawa naman ng kanilang panawagan ng mga estudyante ng St. Benilde sa mga otoridad na sana ay bigyang katarungan ng pagkamatay ni Zervando. We share in their outrage and their grief at this legal strategy. We do believe that we should not tolerate the sort of violent initiation culture in our modern society. There's absolutely no place. That this is an alarming issue and that we have to stop it right now. For our legislators, to the proper implementation of RA 8049 or the Anti-Hazing Law. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.